Magandang umaga, Grade 7! Kamusta kayong lahat? Ako, si Binibining Rosmel, ang inyong makakasama sa pag-aaral natin sa edukasyon sa pagpapakatao. Tara, let's learn together! Ngayong araw na ito ay ating pag-aaralan ang pangatlong lesson para sa third quarter ng ESP 7. Bago natin pasimulan ang ating talakayan, tayo muna ay manalangin. Tayo ay manalangin. Mahal naming Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon upang magpasalamat sa magandang pagkakataon na ipinagkaloob ninyo sa amin. Nananatili ang aming hiram na buhay at lakas na galing sa iyo, dahil ito sa iyong awa at patnubay sa amin. Purihin at takilain ang iyong banal na pangalan. Ngayon, kami ay mag-aaral ng bagong leksyon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng talas ng pag-iisip upang mabilis naming matutunan ang lahat ng aming pag-aaralan, na magagamit namin hindi lamang sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, higit sa lahat sa aming paglilingkod sa iyo. Umaasa kami, Panginoon, na ikaw ang aming makakasama sa buong panahon ng aming pag-aaral ngayon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Hinihiling po namin lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Handa na ba kayong lahat matuto? Pero bago yon, narito ang ilang paalala habang kayo ay nanunood ng ating video lesson. P. Patayin o i-off ang mikropono ng inyong cellphone kung hindi kailangan magsalita o sumagot. A. Ang pagsulat sa mahahalagang puntos ay makatutulong upang maalala ang mga napag-aralan. N. Naising matuto sa talakayan. G. Gamitin ang bawat pagkakataon upang inyong maipahayag ang inyong opinyon o nilalaman ng inyong damdamin. A. Ayusin ang sarili. Maging ang inyong kapaligiran upang maging komportable sa pag-aaral. R. Respeto ay ibigay sa bawat isang nagsasalita. A. Ang pagsagot sa bawat katanungan ay mahalaga. P. Panatilihin ang pakikinig hanggang sa matapos ang talakayan. Ano ang nabuo niyong salita? Marahil ay meron na kayong ideya kung tungkol saan ang ating paksa. Sa ating pagpapatuloy ay atin namang alamin ang mga layunin ng ating aralin upang maging gabay natin sa paksang ating tatalakayin. Una, nabibigyan ng kahulugan ang mga salitang pangarap, panaginip, pantasya, mithiin at iba pang salitang may kaugnayan sa aralin. Pangalawa, nasusuri ang mga dapat tandaan ng taong may pangarap. Pangatlo, natutukoy ang mga pamatayan sa pagtatakda ng mithiin. Pang-apat, na ipapahayag ang pagpapahalaga ng pagkakaroon ng tiwala sa Diyos sa pagkamit ng pangarap. At huli, nakapagsasagawa ng mga gawaing may kaugnayan ng aralin. May ideya na ba kayo kung ano ang ating paksa? Tama! Ang ating paksa ay tungkol sa pangarap at mithiin. Sa araling ito ay ating aalamin at pag-aaralan mo ang paksang pangarap at mithiin. Kaya bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang makahihinuha na ang mga pangarap ay batayan ng pagpupunyagi tungo sa makabuluhan at maligayang buhay. Inaasahan rin na ikaw ay makapagtatakda ng malinaw at makatotohanang mithiin upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang mga pangarap. Sa huli, ikaw ay inaasahang makapaglalapat ng sariling plano sa pagbibigay ng katuparan sa sariling mga pangarap at natataya ang ginawang paglalapat nito. Bilang isang mag-aaral, ikaw ba ay mayroon ng pangarap? Naranasan mo na bang managinip, magpantasya o mangarap? Ang tatlo bang ito ay mayroong pagkakaiba? Halina't pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. Subukan mong tukuyin kung alin sa bawat hanay ang panaginip, pantasya at pangarap.
Masdan ninyong mabuti at isulat sa inyong papel ang inyong mga kasagutan. Subukan nating iwasto ang inyong mga kasagutan. Hawakan ang inyong sagutang papel. Kung ang sagot mo sa unang bilang ay panaginip, ikaw ay tama. Kung sa pangalawang bilang o pangalawang larawan ay pangarap, ikaw ay tama rin. Sa pangatlo ay pantasya, ang inyong sagot ay tama. Sa pang-apat na larawan naman, tinutukoy nito ay panaginip. At sa panlimang larawan, ang tinutukoy naman nito ay pantasya. At sa panghuling larawan, ay tinutukoy naman ito ay panaginip. Tama ba ang inyong mga naging kasagutan? Magaling! Binabati ko kayong lahat. Ngayon ay bigyan naman natin ang kahulugan ng tatlong salita. Ano nga ba pag sinabi natin panaginip, pantasya at pangarap? Panaginip. Ang panaginip ay nangyayari lamang sa inyong isipan habang ikaw ay natutulog. Kapag nagising ka na, natatapos din ito. Halimbawa, ikaw ay nanaginip na naglalaro ka ng basketball. Kapag nagising ka na, malalaman mong ikaw ay nasa higaan pa. Pantasya. Ang pantasya ay nilikha ng malikhaing isip. Ito ay pagbuo ng mga sitwasyon o pangyayari ayon sa inyong kagustuhan. Halimbawa, iniisip mo na ikaw ay nasa isang palasyo. Ikaw ang reyna at namumuno ka sa isang kaharian. Pangarap. Mithiin mo sa buhay o nais mong marating. Ito naman ay tumutukoy sa iyong nais sa inyong kinabukasan. Halimbawa, pinapangarap mong maging isang guro o kaya naman ay nurse o doktor. Sa pagpapatuloy na ating aralin, kayo ay may pakikinggang awitin. Ngunit bago yun, atin munang alalahanin ang inyong mga nagdaang talakayan sa asignaturang MAPE. May natatandaan ba kayo na pinag-aralan tungkol sa uri o genre ng musika? Magaling! Maaring ito ay ang mga sumusunod, ang pop, ballad o kaya na may love song o kaya rock song. May kilala ba kayong mga awit na nagbigay karangalan sa ating bansa? Marahil ay pamilyar kayo sa napanood natin sa telebisyon na The Voice. Nandoon ang isang sikat na mga awit. Walang iba kundi si Miss Lea Salonga. Siya ay isang mga awit na sikat sa Pilipinas. Ganon din sa ibang bansa na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Meron tayong pakikinggang awitin, ito po ay may kaugnayan din sa ating paksa. Ito ay pinasikat ng isang banda na After Image Band. Sabayan natin ang awitin na may pamagat na Mangarap Ka.
matapos na ang ating pakikinig, ay ating sagutin ang ilang katanungan. Una, ayon sa awit, bakit mo kailangang mangarap? Ipaliwanag. Pangalawa, anong ibig sabihin ng unang saknong? Ipaliwanag. Pangatlo, iugnay ang mensahe ng koro sa mga kabataang mababa ang tingin sa sarili o walang tiwala sa sarili. Ano ang hamon nito? Pang-apat, ano ang ibig sabihin ng pahayag na dinggin ang tawag ng iyong loob? May kaugnayan ba ito sa pagsasabuhay ng moral na pagpapahalaga sa pagtupad ng iyong pangarap? Pangatwiranan. Panghuli, iugnay ang mensahe ng huling saknong sa tunguhin ng isip. Batay dito, ano ang konklusyong mabubuo mo tungkol sa pangarap? Tandaan, lahat ng tao ay may pangarap. Nag-aaral ka ngayon para maabot ang mga pangarap mo. Lahat naman talaga ng tagumpay ay nagsisimula sa pangarap. Ang taong nangangarap ay may palatandaan na dapat taglayin. Una, handang kumilos upang maabot ito. Nagsusumikap, matyaga at nagtratrabaho ng lubos. Kaya bilang isang mag-aaral na may pangarap, kailangan nating kumilos para makamit natin ang ating mga pangarap sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Pangalawa, nadarama ang higit na pagnanasa tungo sa pangarap. Positibo ang kanyang pananaw, hindi nagdududa. Bagamat mahirap ang mga pagkakataon, patuloy at patuloy ka pa rin dapat na mangarap. Nahihirapan ka man sa mga sitwasyon o sa pag-aaral mo sa kasalukuyan, dapat ang taong nangarap ay hindi sumusuko. Pangatlo, nadarama ang pangangailangang makuha ang mga pangarap. Iba yung sakripisyo ang ginagawa. Tandaan, hindi lamang ikaw ang nagsasakripisyo sa pag-aaral. Kasama mo din ang iyong mga magulang, sila ang gumagastos para sa iyo para mas tutustusan ang iyong pangangailangan. At ikaw naman ang mag-aaral na mabuti para makatapos sa pag-aaral. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Kaya magsikap ng pag-aaral at matutong may sakripisyo. Naniniwala na magiging totoo ang mga pangarap at kaya niyang gawing totoo ang mga ito. Paniniwala na matutupad ang mga pangarap. Lagi niyong tatandaan mag-aaral na hindi lamang pangarap ay pangarap. Dapat ito ay matutupad. Sikapin niyo kung ano ang inyong ninanais ay maabot pagdating ng araw. Sapagkat doon, mayroon kayong magandang bukas. Bigyan natin kahulugan ang salitang mithiin. Ang mithiin o goal ay ang tunguhin o pakay na iyong nais na marating o puntahan sa hinaharap. Sa simpleng salita, ito ang nais mong mangyari sa iyong buhay balang araw. Ito yung sinasabi mong pagdating ng panahon, gusto kong maging doktor. Pagdating ng panahon, gusto kong maging guro, maging abogado, maging pulis, o maging sundalo. Isunod naman natin ang mga pamantayan sa pagtatakda ng mithiin. Una, dapat ikaw ay tiyak o specific. Tiyak ang inyong mithiin kung ikaw ay nakasisiguro na ito ang iyong nais na mangyari sa iyong buhay. Halimbawa, ngayon, grade 7 pa lang kayo. Alam nyo na ba sa inyong sarili kung ano ang kursong nais nyong kuhain pagdating ng kolehiyo? Dapat alam nyo na iyon, upang sa ganon, naihanda ninyo ang inyong sarili at makatipid kayo sa panahon. Para sa pagdating ng kolehiyo, hindi na kayo magsishift pa ng course, sapagkat naihanda ninyo na at tiyak nyo na ang inyong sarili kung ano ang gusto nyong maging pagdating ng panahon. Pangalawa, nasusukat o measurable. Halimbawa, pagpili ng kurso sa kolehiyo. Una, nasusukat mo ang inyong kakayahang kumuha ng kursong nais mo. Sapat ba ang iyong mga marka upang kunin ang kursong ito? Sumunod, sapat ba ang iyong perang gugugulin para pagkuha ng kursong ito? Halimbawa, gusto mo maging engineer. Magaling ka ba sa math? O kaya bang suportahan ng inyong mga magulang ang salapi kung nais mo maging doktor?
Yan, dapat sinusukat ninyo ang inyong mga kakayanan. Alam nyo ba ang talentong meron kayo? Yun ang dapat, upang sa ganoon, hindi tayo magkamali ng kurso na ating kukunin sa pagdating ng panahon. Pangatlo, naaabot o attainable. Ang mithiin ay makatotohanan, maaabot at mapanghamon. Halimbawa, ang kurso mo na nanais pagdating ng panahon, gusto mong maging doktor. Ngunit ikaw naman pala ay takot sa dugo. O kaya naman ay ayaw mong makakita ng mga taong nasusugatan. Hindi ito makatotohanan. Sapagkat ikaw mismo sa sarili mo ay hindi mo kayang gawin ang ginagawa ng pinapangarap mo. Pang-apat, angkop or relevant. Halimbawa, angkop bang iyong mithiin maging isang doktor? Kung ang iyong layunin ay matugunan ang pangangailangan sa iyong pamayanan, angkop ito. Ngunit angkop pa rin ba ito kung ikaw ay panganay at ang iyong mga magulang at kapatid ay umaasang giginhawa ang kanilang buhay kung makatapos ka ng pag-aaral? Alam natin o alam nyo ba na ang pagkuha ng kursong doktor ay nangangailangan ng hanggang 10 taon? Kaya bang tustusan ito ng inyong mga magulang? O kaya mo rin bang magsumikap at magtiyaga para mabot ito? Panglima, time-bound. Isipin mo kung gaano katagal mo kayang matupad ang iyong mithiin. Handa ka bang magpursige kahit gaano katagal? Kaya mo bang mag-aral sa mahabang panahon? Yan ang dapat mong isaalang-alang sa pagkuha o sa pagtatakda ng iyong mga mithiin sa buhay. Pang-anim, may angkop na kilos or action-oriented. Ang pagpapahayag ng mithiin ay kailangang nasa pangkasalukuyang kilos or present tense. Halimbawa, gusto mong maging guro. Subalit ngayon, parang ayaw mo nang magpaturo. Tama ba ang iyong ginagawa? Dapat ang kinukilos mo ngayon ay may kaugnayan sa inyong ninanais na mithiin pagdating ng panahon. Ayan! Muli, ang inyong mithiin ay dapat specific, measurable, attainable, relevant, time-bound, and action-oriented. Ayan, natapos na natin ang mga mahahalagang bagay na dapat ninyong malaman upang makapagsagot kayo ng maayos sa inyong aralin. Gagawin ninyo pagkatapos ng ating talakayan sa inyong sagutang papel ang gawaing pagkatuto bilang 4. Sinasabi dito, ngayon, handa ka nang gumawa ng plano upang maisagawa ang inyong mithiin. Gamitin ang format sa ibaba at gumawa ng sariling plano upang maisagawa ang inyong mithiin. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Karagdagang gawain ang paglalapat. Ang gagawin, buuin ang mga mahahalagang kaisipan sa araling ito. Meron kayong 6 na salita na ilalagay ninyo sa patlang upang makabuo kayo ng isang maayos na pangungusap o sanaysay. Dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Bago tayo umuwi, tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoong Diyos, inaalay po namin sa inyo ang aming papuri, pagsamba at pasasalamat para sa natapos naming mga gawain sa araw na ito. Salamat po sa talino at lakas na ipinagkaloob mo. Salamat po sa mga taong ginamit mo upang magawa namin ang aming gawain na tungkulin. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami ay matuto. Nawa ay maging kagamit-gamit ang mga natutunan at nagawa namin sa araw na ito.
sa pagtulong sa aming kapwa, at sa ikakaunlad ng aming sarili at ng bansa. Ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan sa inyo. At idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na muna. Mag-aral mabuti, mag-iingat, pagpalain tayo ng Diyos. Magandang araw. Paalam!